mo dito sa industry and paano kanya na-influensyahan as an actor? Like here sa local. Meron din international. Well, sa local talaga JLC talaga. Like John Lloyd. Siya talaga. Oo eh. Sa international. Sa international, it's hard. Wow, wait, parang na-mental block ako. Okay. Pinaka? Siguro like, I mean, syempre nandiyan yung mga DiCaprio, no? Leonardo DiCaprio, Christian Bale, iba't ibang method sila eh. Sarap aralin. Kasi like when you watch them, they give something else. Like even with their films, sobrang iba yung mga atake nila. That's what amazes me. Sa kung paano lang nila atakihin yung character nila in different films. Ask ko lang din, di ba nung sumikat yung senior high, then mas nakilala ka bilang coach. Ano yung mga naging parang expectation mo sa showbiz, tapos nung na-experience mo na siya, parang yung pala yung reality? Yung pala yung hindi siya na expectation mo? Siguro, paano ba? Siguro it's more of the workload. Mas more of siguro dun pumapasok yung anxiety ko, yung mga panic ko, ganyan. Pero mas more of kasi inuunahan ko lagi. Like ako, baka mas marami pa akong gagawin kaysa sa mga nalatag sa akin na gagawin. So para ako lang kasi I need to be ready always. Eh. Yun lang yung lagi kong baon or bala na okay before this specific project starts, I need to be ready. I need to be just kahit mentally ready na okay, marami kang gagawin. So Miggy, you have to do this, change your kahit yung body clock mo lang, malaking bagay na yun eh. Even the diet, malaking bagay na rin yun. Yeah. And ngayong nakasign ka na sa Star Magic, ano yung may mga abangan na ba kami sa'yo? Well, merong upcoming na like Dreamscape project. So, pero ano muna natin siya. Meron pa tayong time to talk about that. Okay. And also I'm doing this online TV show. Parang it's for the Gen Z, pero yun again will be announcing soon also. And meron akong movie na lalabas this April 12 na sinali nung I think September sa Toronto Film Festival. It's directed by Direk Jun Lana. It's called Anak Ka Ng Ina Mo. We shot it way back 2021. Yeah. Ito ba yung rated X ng CB? Yeah. Pwede kang mahinga ng reaction tungkol dun? Agree ako. Hindi kasi... Nagulat sa mga sa question. Paano ba? Pwede ko ba i-comment yung premise? Basically, it's a story about it's a political film. Okay, so para siguro mas magets kung bakit ganun yung rating din. At saka at the same time yung mga nangyayari din sa eksena, tsaka sa storya. So medyo it's a edgy film. So medyo gory siya, medyo dark. Yeah. So kailangan panoorin talaga siya para malaman kung bakit siya rated X. Yeah. Yun muna. Pero Anak Ka Ng Ina Mo. Your Mother's Son yata yung English title niya. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks, Ken. Jeff, you have a question? Now that you're here, ano yung mga lessons na gusto mong i-impart sa mga aspiring artists na gusto nilang makamit yung kung nasan ka naman? Not everything happens overnight. Malaking lesson yun sa akin na to be patient, na to know what you really want. Like especially kung ano yung mga weaknesses mo. At saka at the same time kung saan ka pwedeng mag-improve. Ano bang room for improvement. And kung yun talaga yung dream mo and alam mo na yun yung passion mo, I mean, try lang. Wala namang masama mag-try, wala namang masama na to give it a chance. Pero if you know na you wanna do it, just keep on doing. Walang imposible naman eh. So if meron ka namang tiyaga dyan, lagi naman merong lalabas na reward. Thank you. Thank you. Thanks, Jeff. We have a question here from Ashley. Hello. We have
Hi, Miggy. First of all, gusto ko lang sabihin na sobrang obvious ng pagiging film enthusiast mo based on your idols Hollywood-wise kasi DiCaprio. Yeah. Tapos Bane, yung American Psycho, right? Yeah. So, ngayon na kilala na namin si Poch from senior high, pwede mo ba sa amin ipakilala si Miggy from Benil? Like, pwede ba, ano siya? Sino siya? Nung era na yon, party boy, ganyan. Ma-party, like kapag minsan din ako, procrastinator din ako na student nung time na yun. So, kapag may mga deadline, ganyan, hindi ako I was enjoying too much kasi hindi ko na-experience yun nung high school. And I was this kid na, kasi yung usapan namin ng mom ko nung time na yun, hindi ako pwedeng kumuha ng license until graduate ako. Kasi she knows na itatakas ko yung kotse, na gusto niya rin na ma-experience ko yung na-experience na, which is commuting, being street smart sa kung paano ka uwi, gawin mo ng paraan. That's your, na yan, kumbaga dyan ka matututo. Kung paano ka uwi ng bahay, paano ka papasok ng bahay, mag-commute ka, then eventually, alam ko makakabili ka ng kotse na may iba kang magiging mode of transportation. So might as well, enjoy mo na yan kasi hanapin mo. First, sabi ko, bakit naman? Pero until tumatagal, gets. Okay, tama yung ako kung magkakaanak din ako, gusto ko rin turuan siya na, like, to be independent din, to stand up din on their own. Kasi very important kasi, like, ang hirap din na, like, ikaw mismo, ang hirap mabuhay, no? Ang hirap na buhayin din yung sarili mo in terms of all the challenges na pwedeng humarap sa'yo dito sa mundong to. You have to be ready. So may isa pa akong question. Yes. So right now, sabi mo din gusto mo gumawa ng mga bagong psychological films, mga thriller. Dito sa industry natin, meron na, and for sure magkakaroon pa. If ever, meron ka bang specific theme na gusto mong i-take, or you inspired by anything to make those movies? Well, you mentioned American Psycho. I love that film. Like, ang dami pa kasing pwedeng ikwento rin, like especially what goes inside the human mind. Kaya yun yung, kasi parang like tao di ba? Parang everything happens inside. So, like yung mga psychological films lang, I want to understand everything lang. Especially like yung kahit yung mga films na napalabas na. Meron din tayong mga films na minsan na, syempre di natin mag-gets. Kasi not every film naman is for us, di ba? So, merong laging pelikula para sa'yo, para sa individual. So, like ako, like American Psycho, that's One Shutter Island. Gusto ko rin yung Basketball Diaries, like it's about drugs naman, talking about drugs. So parang basta yung mga ganun kalalalim na films, gusto ko yung ang sarap gawin kasi yung freedom. And thank you again. Thank you.